Maagang maaga, nagising si Ana dahil sa pagsulpot ng kanyang anak na si Jane sa kanyang kama. Gusto nitong isama siya para sumisid sa swimming pool, ngunit ipinaalala niya rito na kailangan niyang magtrabaho at siya ay kindergarten. Sa sandaling iyon, nakarinig si Ana ng napakalakas na kulog, kaya pumunta siya sa bintana para tingnan ito. Umuulan ng malakas at nagsisimula ng mapuno ng tubig ang kalye, ngunit naisip ni Ana na hindi ito ganun kalala para kanselahin ang kanyang gawain. Nagsimula siyang magluto ng almusal at kinailangan niyang harapin ang nakakainis na kalokohan ni Jane. Tinawagan siya ng kanyang ina para kamustahin ang sitwasyon, ngunit tiniyak ni Ana na magiging maayos siya. Habang nagluluto, nakarinig si Ana ng kakaibang ingay ng tubig at inakala niyang galing ito sa banyo. Paglingon niya, nagulat siya nang makitang puno ng tubig ang sahig. Binaha ang lungsod hanggang sa puntong umabot na sa bintana ng kanyang apartment ang tubig. Isang anunsyo mula sa management office ang nagsabing umabot na sa ikalawang palapag ang baha sa 7 sa mga gusali at sa ikatlong palapag naman sa 3 pa. Kailangang lumikas ang lahat ng apektadong residente sa itaas na palapag, ngunit hindi gumagana ang mga elevator. Patuloy na nagsasalita ng napakalakas si Jane at nag-aaya na maglaro, kaya sa wakas ay napuno si Ana at iniupo siya sa ibabaw ng mesa habang pinagagalitan siya dahil sa hindi pagsunod. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-impake habang napapansin na nagsisimula ng matakpan ng tubig ang kanyang mga binti. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang security agent mula sa kanyang kumpanya na nagsabing papunta na siya para iligtas siya. Ayaw niyang masayang ang oras niya sa pag-iimpake. Gusto lang niyang umakyat siya kasama si Jane sa itaas. Biglang naputol ang tawag at namatay ang kuryente sa gusali. Kumuha si Ana ng isang maliit na bag para ilagay ang gamot ni Jane, pagkatapos tumakbo siya para hanapin ito. Nagtatampo si Jane at nagtatago sa aparador, kaya humingi siya ng tawad sa pagsigaw sa kanya at kinumbinsi siyang lumabas sa pamamagitan ng pag-aalok ng piggy ride. Paglabas nila ng apartment, nadatna nilang lumalabas ng kanilang mga bahay ang lahat ng mga kapitbahay na may dalang mga maleta. Iniwasan sila ni Ana habang tumatakbo siya sa pasilyo, gustong makarating sa hagdan ng mabilis hanggat maaari. Sa kasamaang palad, nakakita siya ng isang malaking grupo ng mga tao na nakaharang sa hagdan na hindi gumagalaw. Desperado, tumakbo si Ana sa kabilang bahagi ng pasilyo, nakita ang lahat ng mga gusaling malapit sa kanya na nasa parehong sitwasyon din. Nakarating siya sa hagdan pang emergency at nagsimulang umakyat. Nakita ni Jane ang mga taong lumalangoy sa tubig, kaya kumanta si Ana para ilihis ang atensyon niya. Pagkatapos umakyat ng ilang palapag, nadismaya si Ana nang makitang nahaharangan ng maraming gamit ang hagdan. Ibinaba niya si Jane at nagsimulang umakyat sa mga gamit na iyon, ngunit nadulas ang kanyang mga paa at muntik na siyang mahulog. Nagawa ni Ana na kumapit, gayunpaman, ang pagkakita sa mga bangkay sa tubig ay nagpaisip sa kanya kung gaano ito kadelikado, kaya nagpa siya siyang bumalik. Habang naglalakad sila sa pasilyo sa kabilang palapag, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa ilan sa mga apartment para gumamit ng banyo. Narinig ni Ana ang kanyang pangalan at nakita ang security agent sa malapit na naghahanap sa kanya. Gusto niyang tumakbo papunta sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, napansin niyang sinundan ni Jane ang mga tao papasok sa isang apartment. Desperadong hinanap ni Ana ang kanyang anak, ngunit natigilan siya nang makita sa bintana ang isang malaking alon na paparating. Nag-trigger ito ng memorya noong makulong siya sa kotse sa ilalim ng tubig kasama ang kanyang asawang si Gawon. Nabasag ng alon ng bintana at tinamaan ng ilang tao habang binabaha ang apartment. Nawala ni Ana ang kanyang bag at sinubukang lumangoy para kunin ito, ngunit lumutang palayo ang bag sa sirang bintana at kinailangan niyang huminga. May maliit na puwang sa pagitan ng tubig at kisame, kaya huminga ng malalim si Ana bago bumalik sa loob para hanapin si Jane. Sa isa pang silid, natagpuan niya ang walang malay na katawan ng kanyang anak at mabilis itong hinawakan bago nagmamadaling pumunta sa pinto. Kahit anong pilit niya, hindi ito bumubukas at nawalan din siya ng malay. Sa sandaling iyon, binuksan ng security agent na si Hijo ang pinto at ginising si Ana bago tinulungan siyang umalis ng apartment. Lumangoy sila sa ibabaw at umakyat sa railing ng balkonahe para bumalik sa pasilyo. Pagkatapos, gumawa si Hijo ng CPR para matagumpay na magising si Jane na umiiyak habang nakakapit sa kanyang ina. Kinunan sila ni Hijo ng video at nagpadala ng report sa kumpanya para kumpirmahin na ligtas ang kanilang lead researcher. Pagkatapos, kumilos na ang tatlo at inamin ni Jane na ang tubig ay nagpapaalala sa kanya noong nalunod ang kanyang ama sa kotse. Habang paakyat sila sa hagdan, sinabi ni Hijo sa kanila na may paparating na helicopter ng kumpanya. Ipinaliwanag din niya na 3 oras na ang nakalipas, isang asteroid ang tumama sa Antarctica, kaya lahat ng natunaw na yelo ay dumarating pahilaga kasama ang tubig dagat. Alam ng gobyerno na paparating ang asteroid at wala silang sinabi dahil hindi nila ito mapigilan na nangangahulugang katapusan na ng sangkatauhan ngayon. Hindi makapaniwala si Ana sa kanyang naririnig, kaya ipinaalam ni Hijo na ang kanyang kumpanya ay higit pa sa AI Development Lab. Ang kanyang trabaho ay ang lumikha ng isang bagong lahi ng tao. 2 tao ang nagtatrabaho sa Emotion Engine, si Ana at ang kanyang boss na namatay sa baha kasama ang kanyang anak.
Sinubukan ni Ana na ipaliwanag na ang emotion engine ay nasa yugto pa rin ng pagsubok, ngunit walang pakialam si Hijo. Natapos na ng ibang mga koponan ang kanilang mga misyon. May mga katawang parang tao na binigyan ng katalinuhan at kakayahang magparami, kaya emosyon lang ang kailangan nila. Naputol ang pag-uusap ni Jane na nagsabing kailangan niyang magbawas, kaya nagmadali sila sa pinakamalapit na apartment para gumamit ng banyo. Sinamantala ni Ana ang pagkakataong hiramin ng telepono ni Hijo para tawagan ang kanyang ina at sabihing mahal niya ito. Bigla, may narinig silang ingay sa mga dingding at sumabog ang tubo ng gas sa kusina. Nagsimulang mapuno ng gasolina ang apartment, kaya tumakbo palabas ang tatlo. Sumabog ang iba pang mga apartment at nagsimulang kumalat ang apoy sa magkabilang gilid ng pasilyo. Tumayo si Hijo sa railing ng balkonahe para umakyat sa sumunod na palapag. Pagkatapos, sinubukan ni Ana na ibigay si Jane sa kanya. Gayunpaman, nagpumiglas ang bata sa kanyang mga bisig dahil ayaw siyang bitawan nito, dahilan para mahulog siya sa tubig. Matapos maalala muli ang aksidente sa sasakyan, nagawa ni Ana na makaahon sa ibabaw at kumapit sa isang karatula. Pagkatapos ay lumangoy siya pabalik sa gusali at narinig ang isang batang nagngangalang Jisoo na humihingi ng tulong sa loob ng elevator. Sinubukan ni Ana na buksan ang mga pinto gamit ang kanyang mga kamay ngunit hindi nagtagumpay, kaya sumugod siya sa sumunod na palapag upang subukang maghanap ng kagamitan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang ilang mga magnanakaw na lumalabas mula sa isang apartment habang pinag-uusapan ang pag-atake sa mga tao, kaya tumakbo siya pababa sa takot. Sinubukan ni Ana na buksan muli ang elevator, ngunit ngayon ay natatakpan na ng tubig ang halos kabuuan nito at hindi na sumasagot si Jisoo. Isang malaking alon ang tumama sa gusali at muling nalubog sa tubig si Ana. Naalala niya ang pagbasag sa bintana ng kotse at ang pagsasabi ni Gawon sa kanya na lumangoy muna habang kinukuha niya si Jane. Gayunpaman, nawalan ng malay si Gawon at hindi na makalangoy, kaya ibinigay niya ang kanilang anak sa kanya at pinaalis sila nang wala siya. Sa kasalukuyan, muling lumitaw si Ana sa hagdan at sumugod upang makipagkita kina Jane at Hijo. Masama ang pakiramdam ng kanyang anak at kailangan niya ang gamot nito na nawala ni Ana kanina. Binuhat niya ito at tumakbo patungo sa mga apartment, determinadong hanapin ang gamot. Sinubukan siyang pigilan ni Hijo at ipinaalala sa kanya na maaari na lang nilang likhain muli ang bata dahil mayroon silang data nito, ngunit tumanggi si Ana na makinig. Tumakbo siya papasok sa random na bahay at kumuha ng mga gamit mula sa kusina para maghalo ng tradisyonal na gamot na ipinasok niya sa bibig ni Jane. Isa pang flashback ang nagpapakita kay Ana na sinasabi sa kanyang amo, si Hayan Mo, na gusto na niyang isuko si Jane. Nang magtaka si Hayan Mo kung dahil ba ito sa pagkamatay ni Gawon, ipinaliwanag ni Ana na nakilala lang niya si Jane dahil sa trabaho at inamin na hindi siya angkop na maging isang ina. Sinabi ni Hayan Mo na walang sino man ang ganoon at kinumpirma na kompleto na ang makina ng emosyon. Sa loob ng ilang buwan, kukunin ng kumpanya ang kanilang mga anak at napapaisip si Hayan Mo kung dapat ba ay hindi nila ito nilikha. Sa kasalukuyan, gumaan ang pakiramdam ni Jane dahil sa gamot na ginawa niya at inamin na gusto niyang nagkakasakit dahil binibigyan siya ni Ana ng atensyon. Nang tumingin sila sa labas, nagulat sila nang matuklasan nilang sumikat na ang araw at tapos na ang bagyo. Ipinaalam ni Hijo kay Ana na ihahatid siya sa shelter, ngunit hindi makakasama si Jane. Inamin niya na hindi siya pumunta dahil interesado siya sa bagong lahi ng tao. Pumunta siya dahil gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Ana kay Jane. Ibinahagi rin niya na iniwan siya ng kanyang ina noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, dumilim ang langit at muling umulan, dahilan para tumaas ang tubig sa gusali ng napakabilis. Mabilis na tumakbo ang tatlo paakyat sa hagdan at agad na lumayo sa tubig. Nakita ni Ana sa pasilyo ang buntis na babae kasama ang asawa nito na humihingi ng tulong, ngunit sinabihan siya ni Hijo na huwag silang pansinin at nagpatuloy sa paglalakad. Tinanong ni Jane ang kanyang ina kung ganon din ang naramdaman niya noong buntis siya, na labis niyang ikinalungkot kaya't nagkaroon siya ng breakdown. Nang tignan siya ni Hijo, nagalit si Ana at sinabing ayaw niyang iwan ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Hijo na dahil namatay si Hayan Mo kasama ang kanyang anak, si Jane na lang ang tanging pag-asa ng mga siyentipiko upang lumikha ng mga bagong tao. Pumunta ang grupo sa rooftop upang hanapin ang helicopter at binasa ni Hijo ang mga tagubili na ipinadala ng kumpanya. Ang kanilang prioridad ay pigilan ng pagkalipon ng tao, kaya kailangang mag-report agad si Ana sa lab upang makumpleto ang emotion engine. Ang security team na may dalang helicopter ay tinawag si Jane na Newman 77 at inilayo ito kay Ana. Pinigilan siya ng mga lalaki habang pinapanood ng kanyang anak na nakaposas. Nagmakaawa si Ana kay Hijo para sa tulong, kaya isiniwalat niya na hindi namatay si Hayan Mo. Tumakas siya kasama ang kanyang anak dahil mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa iwanan ng kanyang anak. Pinatulog ng mga lalaki si Jane gamit ang injection at sinimulang ahitin ang buhok nito. Nataranta si Ana at nagmakaawa, hiniling sa kanila na hayaan man lang siyang bantayan si Jane hanggang sa makarating sila sa shelter. Sinabi sa kanya ng mga gwardya na walang shelter at sinimulang barilin si Hijo. Lumilitaw na lahat ng tao ay mamamatay dito at si Ana lamang ang pinapayagang makatakas. Matapos magpaalam ni Ana kay Jane, hiniwan ng mga lalaki ang ulo nito para makuha ang kanyang data at inilagay ito sa kahon.
Lumipad ang chopper kasama lamang ang piloto, ang kahon, at si Anna na napagtantong nasa bulsa niya ang goggles ni Jane. Habang binabahan ng malakas na bagyo ang buong planeta, 7 rocket ang umalis sa daigdig dala ang mga natitirang siyentipiko mula sa proyekto. Isang mensahe na ini-record ni Direktor Hueso ang nagpapaliwanag na sa loob ng 15 minuto, libu-libong piraso ng meteorite ang mahuhulog sa daigdig at karamihan sa mga buhay ay malilipol. Dapat tapusin ng mga siyentipiko at ng mga rocket ang proyekto upang ang sangkatauhan ay umunlad upang mabuhay. Ang koponan ay maaari na mag-print ng mga pisikal na katawan ng tao, mga emosyon lamang ang kailangan nila. Ang layunin ay magkaroon ng isang ina at isang anak upang magsimula ng isang lipunan, at ang bata ay natapos na, kaya kailangan na lang nilang tapusin ang ina. Iminungkahi ni Anna na magsimula ng isang simulation na maglalagay sa ina sa maraming kahirapan upang paulit-ulit na mailigtas ang kanyang anak. Sa ganoong paraan, makakalap nila ang lahat ng kinakailangang emosyon sa maikling panahon. Nang malapit nang tumama ang mga piraso ng meteorite sa rocket, kumonekta si Anna sa simulation at nagising sa kama. Sa pagkakataong ito, napupuno na ng tubig ang apartment, ngunit nakatanggap siya ng parehong tawag mula kay Hijo na nagsasabing susunduin nila sila. Naisip ni Anna ang pag-uusap nila ni Hayan Mo at napagtanto niyang kukunin ng mga gwardya si Jane. Matapos makuha ang gamot, sinabihan ni Anna si Jane na sumunod at huwag sundan ang sinumang estranghero. Nagsimulang umiyak si Jane at tinawag siyang sinungaling habang nagtataka siya kung bakit siya 6 na taong gulang araw-araw. Hindi pinansin ang mga komento nito, binuhat siya ni Anna at tumakbo sa hagdan, ngunit nakita niya ang magkabilang panig na puno ng mga tao. Sa sandaling iyon, tumama ang higanting alon sa gusali, kaya mahigpit na niyakap ni Anna si Jane at lumangoy paakyat sa ibabaw. Tinulungan niya si Jane na umakyat sa railing upang makarating sa pasilyo, at pagkatapos ay umakyat din siya, ngunit hindi niya makita ang bata kahit saan. Tumakbo si Anna pababa ng pasilyo, ngunit kinailangan niyang huminto nang tumama sa lugar ang isang malaking alon. Pagkatapos ay sinuri niya ang baha sa pagitan ng mga gusali at nakita si Jane na sinusubukang lumangoy. Tumalon siya sa tubig, ngunit malakas ang agos, kaya hindi niya ito maabot. Nang makita niya ang helicopter sa kalangitan, naalala niya ang nakaraang simulation run at nakita ang goggles ni Jane sa kanyang bulsa. Bigla siyang sinalubong ng isang lumulutang na sasakyan mula sa likuran na ikinamatay niya at na-reset ang simulation. Maya-maya, binigyan ni Hijo si Anna ng chest compression para muling buhayin. Ang numerong 787 ay nasa kanyang damit na nagpapahiwatig na ito ang bilang ng pagkakataon na hindi siya matagumpay na nakapasa sa simulation. Ipinakita ni Hijo sa kanya ang isang larawan na kinuha niya kanina na nagpapakita na sinundan ni Jane ng mga tao at hindi siya ang batang nasa tubig. Agad siyang hinanap ni Anna at nang subukang pigilan siya ni Hijo, kinuha niya ang baril nito at pinaputokan ng sahig, humihingi ng paliwanag. Nagsimulang sumabog ang mga apartment at di nagtagal ay tumama ang pagsabog kay Anna na ikinamatay niya muli. Sa simulation 1931, muntik nang mahulog si Anna sa balkonahe at nasalo siya ni Hijo sa tamang oras. Gayunpaman, ayaw sumama ni Anna sa kanya dahil natatakot siyang kunin nito ang kanyang anak kaya tumalon siya sa tubig. Nang makita niya si Jane sa isa pang balkonahe na hawak ng isang lalaki, lumangoy siya pabalik sa gusali. Pagkatapos, dumaan si Anna malapit sa elevator at narinig niya muli si Jisoo na nakakulong sa loob. Sinubukan niyang buksan ang mga pinto ngunit hindi nagtagumpay at nalunod. Sinusubukan ni Anna na iligtas siya sa bawat pagkakataon at patuloy pa rin siyang namamatay kaya ngayon ay nasa simulation number 4007 siya. Umakyat siya sa taas para kumuha ng mop mula sa cleaning closet at binasag ito para makuha ang hawakan na ginamit niya para tuluyang mabuksan ang elevator. Lumangoy palabas si Jisoo at magkasama silang pumunta sa sumunod na palapag. Pagkatapos, kumuha sila ng mga tuyong damit mula sa isang apartment at sinabi ni Jisoo kay Anna na narinig niya ang mga magnanakaw na nag-uusap tungkol sa isang bata. Nagmadali si Anna papunta sa direksyon ng mga tunog para lamang maalala na sa huling pagsubok ay pinatay siya ng mga magnanakaw. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang palihim na pumasok, ngunit nakita pa rin siya ng mga lalaki. Nagtanong siya tungkol kay Jane, ngunit hindi siya pinansin ng mga lalaki at sinubukang umalis ng apartment. Sa sandaling iyon, hinanap siya ni Hijo mula sa kabilang balkonahe at sinubukan ni Anna na makuha ang kanyang atensyon kaya kinaladkad siya ng mga magnanakaw pabalik sa loob para maiwasang mahuli. Matapos makita na itinumba ang mga may-ari ng apartment, sinipa ni Anna ang bumihag sa kanya at sinubukang tumakas, ngunit sinunggaban siya ng lalaki at sinimulan siyang sakalin. Muntik nang mamatay si Anna at malapit nang mag-reset ang simulation, gayunpaman, nakakita siya ng martilyo na nahulog mula sa aparador at ginamit ito upang hampasin sa ulo ang sumalakay. Sa kasamaang palad, kinaladkad siya pabalik ng pangalawang magnanakaw at ang dalawang lalaki ay naghanda upang patayin siya. Bigla, lumitaw si Jisoo sa pinto kasama si Hijo na madaling nadaig ang mga magnanakaw at itinapon sila sa bintana. Gayunpaman, wala pa ring impormasyon si Anna tungkol kay Jane. Habang naaalala niya ang pagbibigay sa kanya ng ginawang gamot, binigyan siya ng mga may-ari ng apartment ng bote na may natitirang timpla. Sinabihan ni Anna si Jisoo na sumama sa kanya dahil malapit ng bahain ng apartment na ito
ngunit ipinaliwanag ni Jisoo na ang mga ito ay ang kanyang mga lolo't lola at piniling manatili sa kanila. Pagkatapos ng isang tawag sa telepono mula sa kumpanya, ipinaalam ni Hijo kay Ana na ang kanyang koponan ay darating na may dalang bangka upang hanapin si Jane sa buong gusali. Naalala ni Ana kung paano hiniwa ang bata at determinado siyang maunang makahanap sa kanya, kaya patuloy siyang naghanap sa bawat palapag. Ito na ngayon ang Simulation 7993. Habang patuloy ang paghahanap ni Ana, napansin niya ang mga security agent na binabaril ang mga magnanakaw. Sa sumunod na palapag, nakakita siya ng mga drawing ng bata sa dingding at naalala kung gaano kahilig mag-drawing ni Jane sa kanyang tablet. Patuloy siyang naglakad at natuklasan na nanganak na ang buntis, kaya tinulungan niya itong hawakan ng sanggol at binigyan ito ng jacket. Habang paalis, nakita niya ang asawang bumalik na may dalang tubig para paliguan ng anak nito. Nakonsensya si Ana sa lahat ng pagkakataong hindi niya pinansin si Jane at naalala niya na lagi nitong ipinapadala ang mga drawing nito sa kanyang telepono. Agad niyang tiningnan ang kanyang telepono at labis na nalungkot nang makita ang libu-libong drawing nito habang iniiwan si Jane bago umalis sakay ng helicopter. Sa sandaling iyon, sumigaw si Hijo mula sa kabilang palapag, sinabing natagpuan na niya si Jane. Agad siyang tumakbo upang makipagkita sa kanila, ngunit pagpasok niya sa apartment, sinugod siya ng mga ahente mula sa likuran para hulihin siya. Sinabi sa kanya ni Hijo na gigisingin nila siya sa bubong para magpaalam at ipinaalala sa kanya ni Ana na namamatay si Hijo sa rooftop sa bawat pagkakataon. Pagkatapos ay nabunyag na ito ang Simulation number 13,417. Nang subukang humingi ng karagdagang detalye si Hijo, pinalayas siya ng mga ahente. Habang pabalik, sa wakas ay nakita ni Hijo ang mga nakaraang pagsubok. Kumuha siya ng trophy mula sa isang istante at ginamit ito upang bugbugin ang mga ahente. Sa kasamaang palad, mabilis na nakabawi ang isa sa kanila at sinubukang barilin si Hijo sa ulo. Kinuha ng inaantok na si Ana ang baril ng isa pang ahente at nagpaputok upang iligtas si Hijo. Pagkatapos, binigyan siya ni Hijo ng injection na lubos na nagpagising sa kanya at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ikinwento ni Ana sa kanya ang buong kwento, ipinaliwanag na nabibigo siyang iligtas si Jane sa bawat pagkakataon. Inihayag din niya na ilang beses na silang nag-usap ng ganito at sinubukan pa nilang labanan ng mga ahente ng magkasama, ngunit napatay sila sa bawat pagsubok. Natatakot si Ana na ayaw siyang makita ni Jane, ngunit iniisip ni Hijo na hinihintay siya ng bata. Sa Simulation 21,499, sina Ana at Hijo ay muling nakikipaglaban sa mga ahente. Gusto ni Hijo na sumubok ng ibang bagay, kaya umakyat sila sa bintana upang makarating sa ibang palapag. Habang tumatakbo sila sa mga pasilyo, nakipaglaban si Hijo sa isang ahente at nagboluntaryong manatili bilang distraction upang magpatuloy si Ana sa paghahanap sa kanyang anak. Napadpad si Ana sa isang bakanting apartment at mas maraming ahente ang sumugod sa kanya upang hulihin siya bago tumama ang isang malaking alon sa bintana at itinapon silang lahat pabalik. Ngayong malaya na, lumangoy si Ana upang hanapin si Jane, ngunit hindi pa rin niya ito mahanap, kaya nagpa siya siyang umakyat sa ibabaw. Sapat na ang taas ng tubig para marating niya ang bubong. Nang buksan niya ang isang inabandonang aparador, sa wakas ay natagpuan niya si Jane na walang malay. Agad niya itong binigyan ng gamot, ngunit hindi tumugon ang bata. Nagkaroon ng breakdown si Ana at humingi ng tawad sa maraming beses na pag-iwan sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, nagising si Jane at sinabing hindi niya ito kailanman iniwan. Nang magpaalam siya, sinabihan niya itong maghintay sa aparador dahil babalik siya para sa kanya at tinupad niya ang kanyang pangako. Kasabay nito, nabunyag na ang mga meteorite ay tumama sa rocket kasama si Ana at malubhas siyang nasugatan. Bago mamatay, hiniling niya sa direktor na gamitin ang kanyang isip para sa simulation upang makasama niya muli si Jane. Kinuha ng mga siyentipiko ang mga alaala ni Jane at ini-upload sa kanilang system, umaasang makakatulong ito sa sangkatauhan. Sa bubong, papalapit na ang mga ahente at isang malaking alon ang malapit ng lumamon sa gusali. Ibinigay ni Ana kay Jane ang kanyang goggles at sinabihan itong lumangoy, kaya tumalon siya sa tubig habang kinukuha ng mga ahente ang kanyang ina. Isa pang flashback ang nagpapakita na ang anak ni na Jane at Hyan Mo ay isang bata na ginawa ng kumpanya upang bumuo ng batang AI na nagpapaliwanag kung bakit iginigiit ng mga ahente na maaari silang maiwan, kailangan lang nila ang data para magpatuloy. Nakilala ni Jane si Gawon pagkatapos magsimula ang eksperimento. Gayunpaman, pumayag itong maging ama ng bata at napalapit pa rito. Nang mamatay si Gawon, naapektuhan ng kanyang pagkamatay sina Ana at Jane. Sa kasalukuyan, malapit nang mag-reset ang simulation. Nagawa ni Ana na makalaya mula sa pagkakahawak ng ahente at tumalon sa baha upang sumama sa kanyang anak. Matapos mahulog sa data at lumangoy sa tubig, muling lumitaw si Ana at nakita si Jane na nakahawak sa isang antena. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabihan siyang sabay silang lalangoy bago sila tinamaan ng malaking alon. Dahil tinulungan ni Ana si Jisoo, sinuportahan ng buntis, at nanatili kay Jane hanggang sa huli, nakita ng system ang sakripisyo niya para sa higit na kabutihan at sa wakas ay itinuring na matagumpay na natapos ang simulation. Ang mga AI para kina Ana at Jane ay inilagay sa mga bagong nakalimbag na katawan at ipinadala sa isang planeta upang magsimula ng isang bagong lipunan na may mga alaala ng sangkatauhan.
Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.